ang nangyari sa ating mga kababayan na yun nga, na check sila ng border police or Istras Gracina na nagtatrabaho sila ng walang working permit. Diyan dobre mga kagala. So nakita nyo naman, napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Time check tayo, around 3 o'clock na ng hapon. So magandang araw mga pala mga kagala sa mga bago pa lang subscriber. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe is mag-subscribe na kayo. Ang pag-uusapan natin ngayon habang namamasyal tayo mga kagala, alam nyo ba dito sa Poland ay napaka-strict ng rules lalo na sa pagtatrabaho dito sa Poland. So kaya napapansin nyo mga kagala dito sa Poland is walang mga undocumented na workers. Unlike sa Spain, sa Paris, maraming Pilipinong undocumented, hindi lang po Pilipino. So iba't ibang nationality is maraming undocumented sa lugar na nabanggit na yan. Pero si Poland po ay napaka-strict po lalo na sa pagdodocument ng mga workers. So, ang pag-uusapan natin mga kagala ay ang mga nangyaring or mga nakaganapang mga na inspection ng STRAS or border police dito sa Poland, lalong-lalo na doon sa Opole. Isang city dito sa Poland, kaya kung bago pa lang or nagpaplanong magpunta ng Poland is maigihing panoorin mo at tapusin mo tong video na to dahil marami kang matututunan about sa ano ang dapat iwasan, ano ang dapat gawin or hindi dapat gawin dito sa Poland. So bago ang lahat mga kagala is tingnan nyo muna tong paligid natin, napakaganda. So against the light tayo dahil magandang sikat ng araw ngayon. So lakad muna tayo mga kagala at wala tayong mapwistuhang magandang place para pag-usapan natin kung ano yung mga hindi nyo dapat gawin kung nandito ka na sa Poland. Ayan mga kagala, medyo pahinga muna tayo dito at magpa-araw kasi kailangan natin ng vitamin D sa katawan. Kasi magandang sikat ng araw ngayon. At, hi doggy! So cute! Bye-bye! Bye-bye! Lapitan lang na aso guys, napakaganda ng aso na yun. So, habang nakaupo tayo rito mga kagala is pag-uusapan natin ang nangyari sa ating mga kababayan na yun nga, na check sila ng border police or Istras Gracina na nagtatrabaho sila ng walang working permit. So, bago natin explain kung ano nangyari sa kanila, dito pala sa Poland guys is hindi na pwede ngayon yung mag part-time ka. So mag-ingat kayo dyan sa mga kababayan natin nagpa-part-time di sa Poland na walang kaukulang working permit. Kahit part-time ngayon ay dapat may working permit ka na. So hindi ko alam ang tamang proseso nun, pero dapat sana may working permit ka mga kagala. Delikado sa ating mga Pilipino yan at na wala tayong working permit. Huwag niyong sayangin yung pagkakataon na binigyan tayo ng pagkakataon na magtrabaho rito. Pagkatapos mga kagala is magiging illegal workers tayo rito, katulad ng mga kababayan natin na napabalitang nagtatrabaho ng walang working permit. So dito pala sa Poland mga kagala, hindi na kaya katulad ng dati na pwede pa tayong mag part-time. Last 4 years ago is nagagawa pa natin mag part-time. Nagpa-part-time kami dati habang nagtatrabaho kami sa Radisson Blu sa Sunosie. So nagtatrabaho kami doon, pag wala kaming pasok, nagpa-part-time ako housekeeping sa mga apartamento. So legal pa kami dati na mag-part-time. Wala kaming problema doon. Hindi pa ganun strict ang luno ng time na yon. Yung stress hindi pa nag-check masyado ng mga immigrant especially sa mga workers, mga kagala. So ngayong 2026, mas magiging strict na raw sila sa pag-check ng mga working permit kung nagtatrabaho ka sa ibang company. Yan ang huwag niyong gagawin dito mga kagala, ang magtrabaho ng walang working permit. Kaya sa mahiling mag-part-time dyan guys, mag-ingat po tayo at baka one day ma-check yung company pinagpa-part-timean nyo is
masayang lang yung pinaghirapan yung makarating dito. Intindihin yung mga gala, thousand of piso ang ginastos natin para makarating ng Europe or ng Poland, especially di sa Poland ngayon ginagawa ng negosyo ang Poland. So napakalaki ng ginagastos natin para makarating lang ng Poland, tapos magpa-part-time tayo. Huwag po kayong magtatrabaho nang wala kayong working permit. Ang sasabihin nyo sa agency nyo, kung naka-agency kayo, is hindi kayo pwede magtrabaho kasi wala kayong working permit. Kailangan bago kayo magtrabaho mga kagala is nandyan na yung working permit nyo. Kahit wala kayong valid TRC, kahit on process ang TRC nyo mga kagala, basta may working permit kayo is pwede kayong magtrabaho. Huwag po kayong magtatrabaho nang wala kayong working permit at valid TRC lang hawak nyo, is delikado po yan. Pwede po kayong makasuhan na illegal employment. So huwag kayong magtatrabaho mga kagala, inuulit ko. Yung lalo na sa mga part-time, delikado po yan. Tulad na nasabi ko, ang laki ng ginastos nyo sa mga bago pa lang papunta ng Poland at saka kararating pa lang dito. Hindi katulad ng mga nakaraan namin, nung mga dumating kami bago mag-pandemic, ang ginastos lang namin nun from Philippines is 50,000 pesos lang ang nagastos namin sa lahat ng aming expenses doon sa agency pinag-applyan namin from Philippines. So tumatatal, umabot din naman ng siguro mga 80 lahat ng napakawala naming pera. Kasi may mga medical, may tinatawag nun, may biyahe kami ng Malaysia para visa appearance. Yun mga kagala. So dahil ngayon medyo mahigpit na at ginawang negosyo ang Poland, binigyan tayo ng pagkakataon na makapasok dito, at kahit sa hirap niyong paghihintay nyo ng visa appearance bago kayo mabunot, is may gihing mag-ingat po tayo mga kagala. Huwag nyo nating tularan yung pagtatrabaho ng walang working permit. Disclaimer, hindi ko sila ginadjudge na nagtrabaho sila ng walang working permit. Base sa aking source is sabi kasi ng agency sa kanila is may working permit na sila, is on process. Kahit on process po ang working permit is hindi po kayo allow magtrabaho. Kami nga nung sa nakaraan is nung 2 years lang ang binigay sa aming working permit ng hotel, mag-i-expire siya ng December. So ni-remind namin sila 3 months before na mag-expire, ni-remind na namin ng hotel na kailangan nyo nang i-process yung working permit namin, kasi kung hindi nyo i-renew to until the end of December this year, hindi po kami papasok sa trabaho. Sinabi namin sa boss namin yan. Kaya nirenew na nila bago pa mag-expire. 3 months before na expiration ng working permit, pinarenew na namin sa kanila. Kasi alam niyo naman, matagal ang working permit. Mahalaga pa rin po maging legal di sa Poland. Kahit may TRC ka, hindi po legal yan na magtrabaho ng walang working permit. So naintindihan po natin mga kagala. Yun nga ang issue dito nating pag-uusapan mga kagala, yung mga Pilipinong na-detain sila ng 48 hours doon sa opisina ng Stras Gracenia. So wala kasi silang mga kagala, mga working permit na nagtatrabaho sila doon sa isang company. So ilang Pilipino, gusto nyo bang malaman mga kagala kung ilang Pilipino ang na-detain ng 48 hours sa Stras? Yun, Stras yung border police po yun. So 32 Pilipino na mga kababayan natin na na-detain dahil sa pagtatrabaho ng walang working permit. Tapos 6 na Colombian po ang na-detain ulit, kasama ng mga Pilipinong workers na nagtatrabaho ng walang working permit. So saan nangyari mga kagala yung nagtrabaho sila ng walang working permit? Nangyari lang ito mga kagala nung month of February yata, nung 19. So hindi ako sure kasi matagal-tagal na to mga kagala. So ang case na to nangyari sa Opoli mga kagala. May mga welder to na mga nagtatrabaho doon na detain kasi sa pagtatrabaho ng walang working permit. So base sa aking source mga kagala, ito mga kagala, noong February 12, 2026, yun ang pagka-check sa kanila ng Stras na nalaman na tatrabaho sila na walang working permit.
Strasgracina. Yan ang mga tawag sa border police dito mga kagala. Iba po ang police na nangangalaga sa peace and order. Iba rin po ang police dito na ang tawag sa police na nangangalaga sa mga o nagbabantay ng mga immigrant. Ito yung tinatawag na Strasgracina mga kagala. So, kaya mga kagala, bago tayo magtrabaho, kailangan sure na may working permit tayo. According to, ito, babasahin ko yung mga sinabi. According to the official of information published by February 12, 2026, enforced action by Strasgracina, they are not slowing down inspection, are continuing and becoming more systematic across the country. Yun ang sabi ng Stras. So paigtingin pa nila yung mga pagbabantay sa mga ano nito. Maging strict pa sila sa mga nagtatrabaho ng walang working permit. In this last case in Opole, officer detained 38 foreigners workers, 32 citizens from the Philippines and 6 Colombian. So yun ang na-detain mga kagala. All were working in Poland, violation of labor and immigration regulation. The workers there formally employed by the agency but delegated to subcontracted company during the check of carrier out by Swake Odradsky Strasgracini. It was confirmed that the one of them had documents allowing legal employment in Poland. So isa lang ang mayroong working permit na sa 32 na yon na detain. So isa lang ang may working permit doon na lahat sila halos walang working permit. So base sa aking source mga kagala, yung mga kababayan natin na yan ay sinabihan nila na magtrabaho lang kayo kasi under by agency sila mga kagala. So hinabihan sila na magtrabaho lang kayo na tatawid tayo. Kasi walking tayo mga kagala. Magtrabaho lang kayo kasi on process yung working permit nyo. Huwag kayong maniniwala doon So tawid lang tayo doon mga kagala at mamaya may explain pa ako sa inyong iba. So dito na tayo sa ibang side ng lugar namin mga kagala. So napakaganda rito, yun ako napansin. So babaan natin para medyo makita nyo lahat, hindi lang puro mukha ko. So tuloy natin yung discussion about doon sa mga 32 Pilipino na na-detain. So base sa kanilang paliwanag, lahat sila may mga valid DRT. So napanood ko tong na to sa live stream ni Ka-Inspire. So susubukan natin makahingi ng konting clips para sa kanila mismo manggaling kung saan anong nangyari sa kanila. So mayroon akong napabalitaan na narinig ko sa kanila. So pakinggan nyo na lang din mamaya kung tama ang pagkakaintindi ko, na yung agency pala nila ay yung mga coordinator Pilipino, na medyo may galit sila doon sa coordinator na yon, na hindi pa raw binigay yung sahod nila ng agency na pinagtatrabahuhan nila. Hindi ko alam ngayon kung naibigay na, kasi napanood ko yung live stream nila Ka-Inspire is medyo 1 week na ata. So ngayon ko lang siya nagawa ng video or reaction or content na dahil sa wala akong time masyado para gumawa ng video. So ginawa ko tong video na to para din sa kaalaman ng lahat na mag-ingat sa pagtatrabaho na walang working permit. So kwento ko lang saglit, nangyari rin sa amin yan pero ibang agency, at hindi ko lang bibigkasin dito sa vlog na to yung agency. At Pilipino rin yung coordinator. Sa halip na Pilipino yung tutulungan nilang kapwa nila Pilipino, is sila pa mismo yung nagpapahamak sa kapwa nila Pilipino. Yung mga agency na yan dito sa Poland. Pag nakaangat lang sila ng konti mga kagala, naging coordinator lang sila. Sila pa mismo ang nagpahamak sa ating mga kababayan.
So sa amin nangyari din po yan, napahamak din po kami. Hindi naman pahamak talaga, as in pahamak. Kwento ko na yung detalye. So palipat-lipat kami during pandemic, umalis kami ng hotel. Dahil close yung hotel, pinasasahod kami ng hotel pero half lang. So hindi namin kayang i-provide yung pangangailangan ng pamilya namin sa Pilipinas kasi may mga anak tayo, mga kagala, di ba? So maigihin namin na napagdesisyon na namin na lumipat o tumakas sa hotel. Madaling halika na time tumakas kami sa hotel na pinagtatrabahuhan namin sa Swinosia. Ito nga yung Radisson Blu. So tumakas kami doon at nagtrabaho kami sa factory. So yung isang factory na pinuntahan namin, yung pangako nila, isa siyang coordinator din doon sa isang agency na yon. Ang pangako nila is pagtatrabahuhin kami sa chicken factory. Dahil the time yung sahod mga kagala, so medyo manasilaw kami sa pera. Totoo yun, aminin ko. Kasi ang sahod namin dati sa Radisson Blu bago mag-pandemic is 12.85 zloty. So napapalitaan namin, ang chicken factory noon is 16.50 yata, minsan tumataas pa ng 19 ang sahod sa chicken factory. So siyempre gusto namin ng malaking income kasi may umaasa sa atin sa Pilipinas, di ba mga kagala? So sino ba naman ang ayaw ng income? So dahil nakita namin sila na nagpost sa Facebook na nagre-recruit sila sa chicken factory. So sinundo nila kami, sa madaling salita, to make story long short, sinundo nila kami doon sa Swinosia. So ang ginawa nila, ang coordinator nun, babae. Ang driver nun, lalaki, jowa niya. So bahala na kayo yun, alam na natin yun. Pero yung babae may asawa sa Pilipinas. At pagkatapos nun, nagtayo siya ng sariling agency di sa Poland. Bahala na kayo kung sino siya. Basta yun ang nangyari. Sinundo nila kami sa Swinosia. Dinala nila kami sa Lublin. Isang liblib na lugar yung accommodation pinagdalhan sa amin. Pero masabi nila, magi-start na kami. Pinoy yun guys. Pinoy, mga kagala, Pilipino. Dapat hindi nyo sinabihan yung kababayan nyo na magi-start kayo kaagad. Dapat sinabi yun na may process, di ba? So kami on the spot na tumalon. Kasi nga, sabi nila magi-start na. So ang ginawa nila guys, tininggan nila kami ng 2 weeks doon sa accommodation. Na walang pauna-ano na kung anong gagawin or maghihintay. Wala silang info na kung anong gagawin namin o maghihintay lang kami o kailan. Wala silang binigay na date. So ang ginawa nila mga kagala, maglakad-lakad na muna tayo. Ang ginawa nila mga kagala is yung dalawa na tatlo naming mga kasamang lalaki, except sa amin kasi couple kami, kinausap nila mga kagala yung mga kasama naming lalaki na kasamahan kong umalis doon sa Radisson Swinosia. So sinabi nila kung gusto nyo magtrabaho, mag-construction kayo. Akalain mo mga kagala, pinag-construction nila at wag daw kaming sabihan dahil sila lang daw ang bigyan ng trabaho. So hindi nila kami bibigyan ng trabaho mga kagala. So yun ang naging siyempre kininto sa amin ng mga kasama namin. So nag-decide kami na tumalon ulit, tumakas ulit dun sa agency yun. So napunta na nga kami sa isang agency mga kagala. Ito nga yung yun, hindi ko na sasabihin. Dinala kami sa sardines factory. Ay hindi pa pala sa sardines mga kagala. Dinala kami sa Białystok yata yun. It's yung salmon factory. So hindi rin namin kinaya yung trabaho kasi hindi naman talaga kami mga kagala nagtatrabaho sa factory. So nabigla kami sa bigat ng trabaho doon sa salmon factory. So hindi namin kinaya mga kagala. Umalis kami sabi namin sa kanila, hindi namin kaya. So kung pwede ilipat nyo kami sa ibang factory. So pinagbigyan naman nila kami mga kagala, nilipat nila kami sa ibang factory. So dinala kami sa Blueberry. So doon mga kagala, nagustuhan naman namin yung Blueberry company na yon. Dinala nila kami sa Blueberry. So lang kami pipili-pili lang ng Blueberry, yung pangit hiwalay, yung malalaki hiwalay. So naging okay naman ang takbo ng trabaho namin doon. Malaki na yung sahod namin that time mga kagala sa Blueberry. Nagulat nga ako kasi ang offer sa amin ng Radisson mga kagala is 12.85 zloty per hour. Ay doon inoperan kami ng 19 zloty per hour sa Blueberry company doon sa Białystok. So naging okay na kami. So ang ginagawa pala ng agency mga kagala, pag wala silang makuhang ibang tao is kukunin nila pagpatapos na yung season doon sa Blueberry na pinagdalhan nila. Pero sabi ng supervisor doon at ng manager or ng may-ari ng Blueberry is
hindi kayo aalis mga Pilipino. Ang tatapusin lang ng season, yung magtatrabaho dito, yung mga Ukraine. So yung mga Pilipino, mag-standby kayo rito kahit wala ng season ng blueberry. Pero may greenhouse tayo at tuloy pa rin yung pagtatrabaho nyo. Yun ang sabi ng may-ari ng company. So ganun din yung sahod nyo, walang magbabago. Yun ang sabi sa amin. So itong agency mga kagala is kinuha kami ulit pilitan. Huwag na kayo pumasok ngayong araw. Kasi tapos na yung kontrata nyo dyan. Wala pang 3 months pa lang yung mga kagala. Dapat 18 months nga sana, di ba? Yung pala, yung coordinator na yun, Pilipino, lalaki siya ngayon mga kagala. Yung Pilipino na yun, is pag dinala niya kami doon sa isang company, is may commission siyang 300 bawat ulo. O ilang kami noon, siyam. So may commission na naman siya doon mga kagala. Kaya nililipat niya kami kahit hindi pa tapos yung contract. Ang sinabi niya, wala na, tapos na yung kontrata nyo dyan, alis na kayo. So, hindi namin alam yung pasikot-sikot that time kasi bago lang kami. Pinaalis kami, is willing naman yung blueberry company na i-absorb kami. Pero pinilit kami ng agency kunin. So, dinala kami sa isang factory sa Humanit. So, kahit nung mga ilang buwan, ang paganda naman yung ano namin, yung trabaho. So, kaya namin kasi lalaki ako eh. Kaya ko, mas na-enjoy ko naman ng konti. Kasi maganda-ganda naman ang sahod, may free pagkain. Free din yung accommodation that time. So, enjoy na namin. Sabi namin, hindi namin kaya, si Jean, yung partner ko, hindi niya kinaya yung bigat ng trabaho kasi alam niyo naman, plywood ang bubuhatin doon, ang lalaki. Tapos magdamag kang mag-aano sa conveyor, magsasalo ng plywood. So, para sa babae, medyo mabigat. So, nagkasakit siya. Sa madaling salita, is umalis ulit kami. So, desisyon na namin yun na umalis. Nakiusap kami na dalhin kami sa sardines factory. So nang dinala kami na sa sardines factory mga kagala, naging okay na, smooth na ang trabaho, okay na ang buhay doon. Okay na kami, masaya na kami doon. Kasi may libreng sardinas, may libreng pagkain, may libre lahat doon sa company na yun. Yung company napakaganda. Katulad nga ng binabanggit ng mga kababayan na natin handitin, yung company maganda, mabait ang amo. Pero yung coordinator, pag Pilipino, nako, Diyos ko po, Rudy. So ito na. After ng 18 months, kinuha na kami. Wala pang 18 months yata yun, mga 6 months lang. Gusto na naman kaming i-pull out. Ang sabi daw, wala na kayong kontrata dyan sa sardines. Alis na kayo, tapos na yung kontrata nyo. Pero hindi namin alam ang senaryo noon, kung talagang wala na o kinuha lang nila kaming pilit ulit. Kasi marami pang Pilipino ang natira doon eh. So, pinili lang siguro nila yung kukunin. Dinala kami ngayon ulit sa Salmon Factory. Sabi nila, hindi kayo magpipili doon sa Graal. Graal Factory ng Salmon yun, hindi kayo magpipili. Mag-vacuum lang kayo. So, may taga-hiwa, may taga-pili machine, babacuumin nyo lang, taga-marinate lang, taranggalin nyo lang. Okay, so okay kami doon. Magaan ang trabaho. Ang problema mga kagala, ito na. So, yung oras, minsan walang pasok, pinapauwi kami kasi mahina ang pag-off season. So, nilipat nila kami doon sa isang salmon factory ulit. Yun, nagpipili. So, okay na sa amin, pumayag kami, basta wag lang kaming, yung day off namin, magkasabay lang pareho para lagi kami magkasama. Pagkatapos, wag kaming ilalagay doon sa pili dahil hindi nga namin kaya ang trabaho sa pili. So, kami mag-vacuum lang o magmamarinate kung papayag sila. O pumayag sila nung una. Pero nung pagka-uwi namin after ng meeting, yung Pilipino may kakilala doon, tapos yung coordinator may kakilala doon sa mga kasama namin, nireshuffle yung schedule. Kasi sila ayaw nila sa pili. Nilagay kami sa pili ngayon. Pinaghiwalay kami ng duty. Sa akin okay na sana yon. Kailang problema, gusto na naman kaming dalhin sa ibang, yung isang dadalhin kami sa ibang company ulit. So, tapos yung oras namin, hindi pare-pare yung pasok. May maiksing oras. So, paano na lang yung sasahurin namin nun? So, ang ginawa namin mga kagala is, gumawa ako ng resignation letter. Ulat ako para legal yung pag-alis namin mga kagala. Naggawa ako ng resignation letter. So, pagkagawa ko ng resignation letter at pinadala ko na ngayon, nung hapon din yun. So, gantong pa-summer na yun mga gala din pero malamig pa. So pinadala ko yung resignation letter ko doon
Sinin ko kaagad doon sa coordinator namin. Sinin ko dahil Pilipino siya, doon sumana, maiintindihan niya yung sitwasyon namin na hindi namin kayang trabaho ng ganyan. Kaya nag-resign kami yan sa Graal. Pero hindi kami nag-resign sa agency. So, ang ginawa ng Pilipino, instead na tulungan niya kami, sige mag-resign na kayo ngayon, umalis na lang kayo bukas. Ang ginawa ng Pilipino, mga kagala, Pilipinong coordinator, is sabi niya, pag hindi kayo umalis dyan ngayong araw, is kakalad ka rin namin kayo palabas, itatapon ng mga gamit nyo at kukuha kami ng pulis para itapon kayo palabas. So dahil sa takot namin, ayaw naman namin kami itapon. So umalis kami ng 10 oras ng gabi, mga kagala. So grabing struggle ang ginawa sa amin ng Filipino agency na yon, ng coordinator. So actually yung boss nun, katulad nga sinasabi nila sa video na yan, yung boss nun napakabait din. Sumasagot pa sa'yo pag ginawagan mo, pag minisid mo sumasagot, nagbibigay siya ng mga payo. Pero yung mga coordinator na Pilipino, mga kagala doon is, yun pa ang magpapahamak sa'yo, mga kagala. Yun nga ang katulad ng kininto nila. So, kaya, napunta kami rito, mga kagala. So, naging napaganda rin yung nangyari na pinalayas kami. Pero, hindi nyo dapat ginagawa yun kung coordinator kayo sa isang agency. Huwag nyo gagawin ang mga tulad yan sa mga kapwa nyo Pilipino. Pwede nyo sabihan na umalis kayo pero bukas na para makapag-desisyon pa kayo na wag nyo nang ituloy ang pag-resign, maglipat na lang kayo ng ibang company. So pero ang ginawa nila, pinalaya nila kami, mga kagala. So kahit nag-resign ako ng formal sa kanila, pinalayas pa rin nila kami. So di ba, nakita nyo yung sama ng mga Pilipino na coordinator dito sa agency. Kaya simula nun, hindi na ako nag-a-apply, mga kagala, sa mga agency. So, kung gusto nyong makahanap ng employment contract or direct hire, lalagay ko sa comment section kung saan kayo pwede maghanap ng mga direct hire na company. Huwag na kayo mag-agency, mga kagala, dahil pababayaan lang kayo, lalo-lalo na kung Pilipino ang coordinator dyan. Sure ako, 100%. So, balik tayo sa topic sa mga Pilipino, guys. So, pinahiram tayo ni Ka-Inspire sana. Pahiramin tayo ni Ka-Inspire sana ng kunting clip na to. At panoorin nyo yung mga kababayan natin na niloko ng mga Pilipinong agency. So, hindi pala Pilipinong agency, Pilipinong coordinator. So, panoorin nyo yung video, mga kagala, yung panayam nila, ka-inspire doon sa mga Pilipinong na-detain ng 48 hours stress. So, yan na, mga kagala. Ganun na nangyari. Tapos, binuha kami na agency namin ng lawyer para magkameron kami ng pagkakataon na reappeal yung kaso namin. Dahil kasi sa pagkakataon na yun, marami rin na ayaw umuwi sa amin dito dahil kasi nga hindi nila matanggap na legal kami dito sa Pulan na mauuwi kami sa ganong case lamang. Ngayon, dilinawin ko, hindi nakalagay doon sa mga passport namin, tinatak ng border police na deportation. Ang base doon sa tinanaspeed ko sa tatak na yun, na violation lang namin wala kaming working permit. O yan, Pero na-reappeal na yun, ano? Oo. Na-reappeal naman na po yung case ninyo ng araw na yun. Na-reappeal ako, pinasa ko kay Ma'am Provinciana yung ano namin, pinasa ko at sinabi ko kung legit nga yun, dahil kasi nga sa pangyayari na to, para may agam-agam kami, para kung ganun, tatrabaho kami, na palatag kami na maraming pangyayaring hindi maganda. Unang-una, yung bus namin doon sa tutulang, mabait ang bus namin doon. Kaya lang yung mga nakapaligid doon sa mga opisina ng mga Pilipino, yun ang alay ng agency. Pasensya na po, medyo na-interrupt ng konti. Yun po yung hinahin namin. Kagaya ng nangyayari nga ako dito, na pinagkakaltasan nga naman kami, lalo na po sa mga transfer na mga dokumento namin. Kahit na transfer yung aming mga dokumento ay hinihingihan kami ng 1.5 sa transfer ng aming ang transfer ho naman talaga sa pagkakaalam namin ay wala naman ho talagang bayad. Walang bayad ang ano? Walang bayad ang TUB, mga idol. Walang bayad ang TUB. Meron po kaming valid contract po at saka po meron po kaming work permit. Yes, time po na nahuli po kami ng border. Ngayon po ang nangyari po kasi nung nahuli kami, ma'am, at tumawag po mismo ng border yung dati namin EDC, EWP.
Ito po yung ma'am, yung agency namin. Ito yung nagpahuli sa amin, ma'am. Ito po yung group. Maraming salamat kay Inspire sa pagpahiram ng video. Sa gustong mapanood ang full video ay nandoon po sa live stream ni Ka-Inspire, Yakir Tamargo. Thank you. Ayun na nga mga kagala, hanggang sa muli. Sana may natutunan kayo sa vlog ko na ito at mag-subscribe kayo at i-like nyo na rin, i-share nyo na rin para makapagbigay tayo ng information sa mga kababayan natin gustong pumunta ng Poland. So ito muli si Arjen Martinez ang magsasabi ng if you want to be a successful living a simple life is sakit. Do Viseña.